Kababata 431 hanggang 440. Ang Blue Light Escape Water Talisman na ito ay isang uri ng talisman na nakuha ni Chen Lei mula sa Biloo Palace sa Kishan Secret Realm. Ang anteng-anteng ay ginawa mismo ng emperador ng Biloo upang maiwasan ang pagtugis ng makapangyarihang mga kaaway. Si Chen Lei ay mayroon na ngayong 12-dosenang mga Green Light Escape Talisman na ito, bawat isa ay maaaring magdadala sa kanila ng daan-daang libong milya ang layo. Direktang gumamit si Chen Lei ng higit sa 100 bigwang escape talisman. Sa tuwing mawawala ang epekto ng bigwang escape talisman, agad na nag-post ng isa si Chen Lei ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng 1 dosina, nakatakas na sila ng milyon-milyon. Sa dagat, kahit sila ay hindi alam kung nasaan sila. Gayunpaman, sigurado si Chen Lei at ang iba pa na nakatakas sila, at least ligtas na sila ngayon. Tungkol sa mga kakayahan ng mga powerhouse sa antas ng Wuzhen, si Chen Lei ay napakalinaw. Ang mga powerhouse sa antas ng Wuzhen ay may napakalalim na espiritual na kaalaman. Kung sila ay magpapalaganap ng espiritual na kaalaman, maaari nilang masakop ang libu-libong milya. Sa makatuwid, umaasa sa kanilang sariling lakas, hindi nila kailanman magagamit ang martial arts. Nakatakas si Zun sa kanyang ilong. Gayunpaman, ngayon ay umaasa na si Chen Lei at ang iba pa sa Blue Light Escape Talisman upang makatakas sa milyon-milyong milya sa isang hininga, kahit na ang martial arts class powerhouse, ay ayaw man lang mahanap ang kanilang bakas. Bagamat pansamantalang ligtas, si Chen Lei at ang iba ay hindi nang ahas na pakialaman, ang lugar na kanilang kinaroroonan ay nasa East China Sea pa rin. Hanggat ito ay nasa East China Sea, maaari itong matuklasan ng mga taong dagat. Sa lugar na ito ng dagat, tiyak na mundo ng mga tao sa dagat. Lahat ng isda, hipon, pagong at alimango ay maaaring maging mata at tainga ng mga tao sa dagat. Gayunpaman, hanggat mas maingat si Chen Lei at ang iba pa, hinding-hindi ito makikita ng mga ordinaryong isda, hipon, pagong at alimango. Naglaan ng oras si Chen Lei upang lumikha ng ilang invisible hidden breath charm na nakakabit sa dragon carriage. Sa ganitong paraan, maliban kung ang Martial King level o mas mataas na cultivation ay may Sea-clan powerhouse, hindi mahahanap ng General Sea-clan si Chen Lei. Bakas ng ibang tao. Ang pagtakas ni Chen Lei at ng iba pa ay masasabing nagdulot ng kaguluhan. Dapat mong malaman na ito man ay linya ng Sea Emperor o banal na dinastiya, masasabing determinado si Chen Lei na manalo. Ngunit ngayon, ang lutong poto ay talagang lumipad sa ilalim ng kanilang mga ilong. Paano nito pinangangasiwaan ng isang sikat na martial artist? Sa ngayon, pansamantalang huminto sa pakikipaglaban ang martial master ng All Saints line at ang powerhouse ng Sea Emperor line. Para naman sa dalawang matatandang sina Yinming at Ming sa Holy Land of Demon Ruins, agad din silang tumakas pagkatapos tumakas si Chen Lei. Alam ng dalawang matatandang sina Yinming at Ming na ang pagtakas ni Chen Lei ay higit sa kalahati ng kanilang responsibilidad. Ngayong tumakas si Chen Lei, ito man ay ang banal na lupain o ang Sea Emperor powerhouse, hinding-hindi niya pababayaan silang dalawa, at tiyak na ididirekta niya ang kanyang galit sa kanilang dalawa. How could he dare to stay in this area? Langis ang talampakan sa unang pagkakataon at mawala. Ang dalawang matatandang sina Yinming at Ming ay parehong makapangyarihan sa ikalimang antas ng Nahai Realm Martial Arts class. Hindi man sila nangangahas na sabihin na mananalo sila laban sa ibang martial arts, wala pa ring problema ang lumabas. Habang humihinga, nawala ang anino ng dalawang matanda sa pagitan ng dagat at kalangitan. Sa oras na ito, kung ito ay si Wujiang o Luming Wuzhen ng Juntian Holy Land at iba pa, sila ay nahahati sa dalawang paksayon, at ang kapaligiran ay tense pa rin sa isa't isa. So, kahit ibigay mo ang lugar na ito sa dagat, makikita mo ang mga masasamang lahi ng tao na babalik sa akin. Galit na galit si Hai Wujiang at naglabas ng wanted order. Ang utos na ito ay kumalat sa buong East China Sea sa loob ng isang araw, at walang siklan ang nang-ahas na suwe ng mga utos ng mga matatanda ng Sea Royal Family. Hiwalay din kaming naghahanap. Ang munting magnanakaw na iyon ay hinding-hindi makakatakas. Sa banal na lupain ng universo, malakas na sinabi ng isang elder sa antas ng Wuzhen. Ang mga powerhouse ng ilang iba pang mga dakilang banal na lugar ay tumango,
iniisip na ang sinabi ng matanda sa mga banal na lugar na iyon ay napakamakatwiran. Ang mga sikat na pamilyang ito, kahit na hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Chenlei at ng iba pa, malinaw ang kanilang lakas, ngunit ito ay ikawalong antas lamang ng masamang kaharian. Ang ganitong lakas, kahit na ito ay tumakas, ay maaaring makatakas sa ngayon, mayroon pa rin silang pagkakataon na maabyutan ang mga taong ito. Sa sandaling ito, kapwa ang banal na dinastiya at ang linya ng emperador ng dagat ay may isip na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Pinamunuan nila ang kanilang mga subordinate at sinusubaybayan ang lahat ng direksyon. Kahit maghukay sila ng 3 talampakan, madadala si Chenlei at ang iba pa. Mock Ibalita. Sa katunayan, hindi lamang ang mga dinastiya ng banal na lupain, kundi 10-10 milyong makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi ang nagtipon-tipon dito ay naghahanap sa lugar na ito ng dagat upang mahanap ang mga bakas ni Chenlei at iba pa. Pagkatapos ng lahat, si Chenlei ang may pinakamaraming kayamanan. Kumalat na ang balita kung saan-saan, pinagnanasaan, paano sila madaling umalis. Sa oras na ito, si Chenlei at ang iba pa ay pumili ng isang maliit na isla bilang pansamantalang kanlungan. Si Chenlei ay nagtanim ng isang maliit na ghost air formation upang itago ang kanyang sarili at ang iba pa sa formation. Sa ganitong paraan, kung gusto ng iba na hanapin sila, ito ay kasing hirap ng pag-akyat, maliban na lang kung may dumaan na eksperto sa antas ng Wazan, o may posibilidad na mahanap sila. Ngunit ito ay posible lamang. Ang Ghost Void Array na nilikha ni Chenlei ay hindi madali para sa mga ordinaryong martial artist na matuklasan, maliban kung mayroon silang ilang uri ng lihim na kayamanan o lihim na pamamaraan na dalubhasa sa pagsira ng mga ilusyon. Nanatili si Chenlei at ang iba pa sa lugar ng ilusyon ng may kapayapaan ng isip, naghahanda na makatulog sandali. Tsaka sobrang lakas ng hangin sa labas ngayon. 10-10 milyong makapangyarihang tao ang naghahanap ng kanilang mga bakas, kahit na milyon-milyong milya ang layo, hindi pa rin sila nangangahas na maging pabaya. Sa hanay ng mga mahiwagang espasyo, sina Chenlei, Baimanman, Song Shu Xian, Qin Yi, Shongda, Sheer, Centipede at Pigbombay, 4 na tao at 4 na demonyo, ay lahat ay nagsasanay sa pag-urong sa oras na ito, sinusubukan ang kanilang makakaya upang matuno ito. Iba't ibang pagkakataon ang nakukuha sa Xuanwu Dangfo. Lalo na si Chenlei, sa pagkakataong ito sa Xuanwu Dangfo ang ani ay napakapambihira, hindi banggitin ang iba pang kayamanan ng langit at lupa, ang rurok pa lang, may 4 na uri. Ang shell na nagtatala ng mga labi ng Xuanwu, ay masasabing pinakamahalagang bagay sa Xuanwu Dangfo ang pamana ng isang henerasyon ng mga sagradong hayop ay hindi isang maliit na bagay. Mayroon ding Jotian Star Buddha Pagoda. Ito ay isang pinakamataas na kayamanan, na napanatili mula noong sinaunang panahon. Ay sumisipsip ng lahat ng uri ng star energy sa lahat ng oras. Ang kapangyarihan ng bituin na nasa loob nito, tulad ng sa malawak na karagatan, ay medyo mahirap kalkulahin. Isang himala na gamot na nagpapaikli sa espiritual na kamalayan at nagsilang ng mga pag-iisip, pabayaan ang isang himalang gamot. Masasabing ang mahiwagang gamot na ito ay marahil ang isa lamang sa buong Xuanyuan continent. Panghuli, ito ay ang Chaos Stone. Ang kaguluhang bato na ito ay ang pinakamisteryoso at pinakamahalaga. Ito ay pinaniniwalaan na naiwan kapag ang langit at ang lupa ay nabuksan. Bukod dito, ang Chaos Stone na ito ay ang carrier pa rin ng Grand Dao, na nagre-record ng 300 panuntunan ng Grand Dao, na malaking tulong kay Chenlei Wudao. Bukod kay Chenlei, Baimanman, Song Shu Xian, Qin Yi, Shongda, Lion 2, Centipede 3, Ozu Bame, lahat sila ay may pagkakataon na lumakas sa maikling panahon. Taasan ang halimbawa, si Shongda, minsan ay nakalunok ng isang piraso ng malalim na utak ng lupa, kaya ang kanyang lakas ay sumabog ng 100 beses. Ngunit ngayon, si Shongda ay hindi pa ganap na napino ang piraso ng malalim na utak ng lupa, kung hindi, ang kanyang lakas ay mababago. Improved. Ang 2 leon ay nakatanggap ng bunga ng walang takot na gininto ang katawan. Ito ang pinakamakalangit na pagkakataon para sa kanilang 9 na lipi ng leon. Sa hinaharap, posibleng gamitin itong walang takot na gininto ang prutas sa katawan para ma-promote sa walang takot na siyam, sa pagdating,
maaaring kopyahin pa ng hari ng leon ang reputasyon ng tunay na hari ng leon na may 9 na ulo. Kung tungkol sa Wusan, Zhu Bamei, at iba pa, pati na rin kina Song Shuxian at Qin Yi, lahat sila ay may mga pagkakataon, kaya hindi ko sila isa-isahin. Kabanata 432. Ngayon, sinasamantala ang panahong ito, maging ito ay Chen Lei, Bai Menman, Song Shuxian, Qin Yi, at iba pa, pati na rin sina Xiongda, Shi Wusan, at iba pa, samantalahin ang oras upang magsanib puwersa at perpekto ang Xuanwu Cave Mansion. Isa-isang dumami ang mga oportunidad na nakuha. Lalo na si Chen Lei, sa Xuanwu Cave Mansion, ay sinulit ito, at kailangan talaga ng oras para matuno. Ngayong hinahabol na sila ng iba, sinamantala na rin nila ang pagkakataong ito para maiwasan ang limelight. Ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei ay umabot na sa ika-8 antas ng kaharian ng masamang espiritu, at ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa nakakatakot na lakas ng 500 dragon sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon. Ang kapangyarihan ng 500 dragon, kahit na ang martial arts level 1 o 2 powerhouses, ay hindi masyadong pervert at makapangyarihan sa mga tuntunin ng kanilang pisikal na katawan. At si Chen Lei, batay sa Taoism, ay pinagsama ang 3 pangunahing pagsasanay sa kanyang katawan sa isa, at may malaking kapangyarihan. Si Chen Lei ay may karanasan sa pagsasanay sa pagtatanim sa kanyang nakaraang buhay, at mayroon siyang detalyadong plano para sa kanyang susunod na pagsasanay sa pagtatanim. Ang 3 pangunahing pagsasanay ay pinagsama sa isa, at hindi nakikilala sa aura ni Gangsha. Ang antas na ito ay talagang ang pagganap ng antas ng Transformation Realm Wuwang. Si Chen Lei, kahit na ang kanyang paglilinang ay nasa masamang kaharian lamang, ang mga masasamang espiritu sa kanyang dantian ay sumanib sa tunay na diwa, at natapos na niya ang pinakamahirap na hakbang ng paglilinang ng antas ng pagbabagong wuwang noon. Ang susi sa antas ng wuwang ng Transformation Realm ay ang pagsamahin ng masamang espiritu sa katawan na may tunay na diwa upang bumuo ng isang bagong kapangyarihan na tinatawag na totoong kasamaan. Ang kombinasyon ng tunay na gang at banal na kamalayan ay maaaring magbunga ng espiritualidad at magbago sa iba't ibang anyo ng pagka-Diyos. Kayamanan man ito o martial art, ang lakas ay mapapabuti ng husto, kaya tinatawag itong transformation state. Si Chen Lei ay mayroon na ngayong true essence at gangsha sa kanyang katawan na pinagsama sa isa, at naging isang tunay na gang na maaaring angkinin ni King Wu ng Transformation Realm. Sa katunayan, ang King Martial Realm ay walang mga hadlang para kay Chen Lei. Ang kailangan lang niyang gawin ay dagdagan ang dami ng tunay na gang sa kanyang katawan na may iba't ibang makalangit na materyales, mga kayamanan sa lupa at mga tabletang espiritual na enerhiya, at magagawa niyang sumulong ng buong tapang sa landas at papasok sa pagbabago. Noong nag-retreat si Chen Lei sa maliit na isla na ito, kinailangan niyang inumin ang lahat ng gamot na mayroon siya, at pumasok sa Waxing Wuwang Realm sa isang iglap. Sa oras na ito, sa storage ring ni Chen Lei, mayroong hindi mabilang na mga uri ng top-grade dragon element spars at mga pambihirang halamang gamot at mahiwagang gamot. Lalo na sa Xuanwu Dangfu, napatay niya ang hindi mabilang na malalakas na kaaway, tulad ng magkapatid na Tiger Demon at Pang Demon, gayon din ang Black Sea Clan Hanzang Clan Powerhouse, ang Silver Shark Clan Powerhouse, at iba pa, kabilang sa mga nakuhang samsam, ito ay ilang beses higit pa sa mga espiritual na halamang gamot na natuklasan niya sa kanyang sarili. Ngayon, kinuha ni Chen Lei ang lahat ng elixir at spiritual herbs na ito, at binuksan ang furnace para gumawa ng alchemy. Ang isang pagan ng hindi pangkaraniwang elixir ay napino. Ang ilan ay nadagdagan ng pisikal na lakas, ang ilan ay nadagdagan ang bilang ng mga tunay na gang, at ang ilan ay nasira sa pamamagitan ng paglilinang bilang mga bottleneck, at kahit na nadagdagan ang banal na kamalayan at pinalawak ang dagat ng banal na kaluluwa, panlunas sa lahat, kahit anong klase basta nakalagay sa labas, siguradong magdudulot ito ng sensasyon at magpapabagyo ng asterisk. Gayunpaman, sa mga kamay ni Chen Lei, ito ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tabletop sa isang batch, na naging sanhi ng pagkagulat ni Song Xian, Qin Yi, Xiongda, Shi at iba pa. Paglinang sina Song Xian at Qin Yi ay isinilang sa isang pamilya ng mga immortal, at ang kanilang paningin ay natural na hindi pangkaraniwan.
Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng isang alchemist na kasing simple ng pagkain at pag-inom ng tubig tulad ni Chen Lei, at halos hindi sila nabigo, ang bawat hurno ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Para sa mga lahi ng demonyo tulad ni Xiongda, Shi-Er, at Centipede 3, tinatrato nila si Chen Lei na parang isang lalaki. Dapat mong malaman na sa mga lahi ng halimaw, hindi sila magaling sa pagpino ng mga kasangkapan at alchemy. Kahit na mayroon silang mga espiritual na halamang gamot, sila ay direktang lulunukin. Walang ganoong bagay bilang alchemy. Gayunpaman, ang epekto ng pinong tableta ay tiyak na 10 o daan-daang beses na mas malakas kaysa sa direktang paglunok ng elixir. Ang hindi maarak na alchemist, sa mga mata ng halimaw na ito, ay parang isang Diyos. Sa sandaling ito, parehong si Xiongda, Lion 2, at Centipede 3 ay kumbinsido kay Chen Lei, at kinilala ang katayuan ni Chen Lei sa kanilang mga puso. Si Tsubame naman, wala siyang puso, basta kasama niya si Sheer, kaya niyang gawin ang lahat. Hindi nagalit si Chen Lei, kaya inilabas niya ang lahat ng mga gamot na ito at ang pinakamagagandang Dragon Yuan Spore, ipinamahagi ang mga ito sa lahat, at nag-ensayo upang mapabuti ang kanyang lakas. Nakapasok na si Baiminman sa antas ng pagbabagong anyo ng Wuwang Realm, at nagawang mag-transform sa pinakamisteryosong Blue Sky Tree Phantom. Masasabing walang limitasyon ang mga tagumpay ni Baiminman sa hinaharap, at nagkaroon siya ng pagkakataon laban sa langit sa Xuanwu Cave Mansion. Ang kanyang paglilinang ay, at ang kanyang buhay ay napabuti ng 4 na kaharian. Ngayon, ang kanyang tunay na lakas ay isa ng master ng 5th floor ng Wuxing Realm King. Si Baiminman ay kasalukuyang hindi nangangailangan ng anumang gamot upang mapabuti ang pagganap ng paglilinang. Ang kailangan niyang gawin ay dahan-dahang tumira, mapagtanto ang katotohanan, at palalimin ang pag-unawa at aplikasyon ng mga pagsasanay, martial arts, at mga kayamanan. Para naman kay Xiongda, Shi-Er, Wusan, Tsubame, at iba pa, sa pagkakataong ito, lahat sila ay nakalusot sa rurok ng masamang kaharian at naging mga kapangyarihan sa antas ng wuwang sa estado ng pagbabago. At lahat sila ay may mga pagkakataon, at ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Katatapos lang nilang pumasok, ngunit kulang sa kanila ang lahat ng uri ng mga table task na nagpapataas ng paglilinang. Sa iba't ibang mga pildores na pinino ni Chen Lei, pati na rin sa mga Dragon Element Spore, at iba pa, sunod-sunod silang gumawa ng mabilis na mga tagumpay, at lahat sila ay nakalusot sa ikatlong palapag ni King Wu Xingwan. Para naman kay Chen Lei, ang iba't ibang medicinal pill at Heaven and Earth treasures at Dragon Yuan Spore na kinuha niya ay 10 beses na mas malaki kaysa kay Xiongda at iba pang mga demonyo. Gayunpaman, halos hindi niya nagawang makapasok sa tuktok ng ika-9 na layer ng masamang demonyong kaharian. Sa huli, umasa si Chen Lei sa kapangyarihan ng Magic Basalt na gamot upang masira ang kanyang sariling paglilinang sa unang antas ng estado ng pagbabagong wuwang. Siyempre, kinuha ni Chen Lei ang basalt na mahiwagang gamot. Ito ay ganap na imposible para sa basal mahiwagang gamot na maging tulad ng Xiongda at ang iba pa. Sa halip, ibinuko niya ang isang maliit na bibig at hinayaang tumulo ang basal na mahiwagang gamot ng 10 patak ng mahiwagang gamot. Ang kakanyahan ng likidong gamot, sa tulong ng 10 patak na ito ng likidong gamot, nakapasok siya sa unang antas ng Transformation Realm. Bagamat si Chen Lei ay nakalusot lamang sa unang antas ng Wuxing King, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas, sapat na upang makipagkompetensya sa ikalawa at ikatlong antas ng Wuzun. Sa katunayan, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang Wuzen-class powerhouse sa Nahai Realm at isang Wuwang sa Transformation Realm ay nakasalalay sa pag-unawa sa Heaven and Earth Grand Dao at kontrol sa kapangyarihan ng Heaven and Earth. Ang Nahai Realm Martial Arts Masters ay maaaring gawing karagatan ng enerhiya ng Tiandiuan, na pinagpupala ang kanilang martial arts, mga kayamanan, at maging ang mga pisikal na katawan upang maging walang talo. Para kay Chen Lei, nilinang niya ang kaharian ni Emperor Wu sa kanyang nakaraang buhay, at alam na alam niya ang karanasan sa paglilinang ng antas ng Wuzun at kung bakit ito napakalakas. Higit pa rito, sa buhay na ito, ang kanyang pag-unawa sa paraan ng kulog at kidlat pati na rin ang iba't ibang martial arts at kayamanan ay higit na nalampasan ng mga ordinaryong tao. Noong nakaraan, wala siyang sapat na pisikal na lakas,
kaya hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng langit at lupa Yuan Shi. Ngunit ngayon, sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon, ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay umabot sa lakas ng 500 dragon, na masasabing isang makapangyarihang metamorphosis, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng pagbabago ni Wu Wang, at ang dagat ng kaluluwa ay napakalawak din kahit na ang divine consciousness ay mas malalim kaysa sa pangkalahatang martial king level powerhouse, kaya sa tunay na lakas ni Chen Lei, halos hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa para maabot ang antas ng martial master, antas ng powerhouse. Kabanata 433. Siyempre, ang kapangyarihan ng langit at lupa na pinakahiram ngayon ni Chen Lei ay ang kapangyarihan ng 2,000 dragon, nakatumbas ng ika-4 na antas ng klase ng martial arts, at hindi ito mapapanatili ng masyadong mahaba. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang maabot ang antas na ito ng ganap batay sa kanyang malupit na katawan at pag-unawa sa Grand Dao ng langit at lupa. Ngunit, pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay nasa isang malaking agwat ng ilang mga antas mula sa antas ng Wuzun, at ito ay imposibleng gamitin ito ng malaya. Gayunpaman, ito ay sapat na para kay Chen Lei. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, haharapin niya ang isang Wuzun level powerhouse, kahit na hindi niya ito matalo, mayroon pa rin siyang paraan upang hindi umalis nang walang the power to fight back. Sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas. Sa nakalipas na 2 buwan, walang nakahanap kay Chen Lei at sa iba pa, at binigyan sila ng oras upang pahusayin ang kanilang lakas ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Masasabing sa nakalipas na 2 buwan, sina Chen Lei at iba pa ay sumailalim sa mga pagbabago na ganap na muling isilang. Sa 2 buwang ito, hindi lamang itinaas ni Chen Lei ang kanyang cultivation sa unang antas ng King Wu ng Transformation Realm, ngunit naliwanagan din niya ang pamana ng Car Apace na natitira sa Xuanwu Cave Mansion. Sa Car Apace na nakuha mula sa Xuanwu Cave Mansion, ang pamana ng Divine Beast na si Xuanwu ay nakasulat, at ang pangalan nito ay Xuanwu Shenjing. Natutunan ni Chen Lei ang isang set ng boxing techniques mula sa Xuanwu Scripture sa pamamagitan ng Enlightenment. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa nakalipas na 2 buwan. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay masyadong maikli, at ang Xuanwu Scriptures ay masyadong malalim. Talagang hindi isang magdamag na bagay na maunawaan ang buong Xuanwu Scriptures. Naunawaan ni Chen Lei ang isang hanay ng mga diskarte sa boxing sa napakaikling panahon, na masasabing pambihira. Ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ito, na tinatawag na Xuanwu Beidou Fist, ay ang pinakamakapangyarihang hanay ng mga diskarte sa boxing sa Xuanwu Scriptures. Ang kamao ni Xuanwu Beidou, misteryoso at hindi maarak, ay may makapangyarihang kapangyarihan na nakakamangha sa mga multo at Diyos. Tila malabo ang trajectory ng boxing method sa mga bituin sa langit na mahirap intindihin. Bawat suntok ay tila biniyayaan ng star power. Ang Xuanwu Beidou boxing ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Great Wild Fulong boxing na pinagkadalubhasaan ni Chen Lei. Siyempre, ang Great Wild Fulong Fist ang pinakamakapangyarihan pagdating sa pakikipaglaban sa mga dragon, ahas, dragon at sawa. Ito ang tunay na misteryo ng Dawang Fulong Fist. Sa nakalipas na 2 buwan, si Chen Lei ay nagpractice ng Xuanwu Beidou Quan cultivation hanggang sa panimulang antas, at naipakita ang ilan sa mga kababalaghan ng Xuanwu Beidou Quan. Pagkalipas ng 2 buwan, naramdaman ni Chen Lei at ng iba pa na maaaring matapos na ang limelight, inalis nila ang Phantom Sky Formation, at lumitaw sila sa ibabaw ng dagat habang nakasakay sa Dragon Carriage. Sa sandaling ito, pagkatapos magsawa sa hanay ng anino ng kalangitan sa loob ng 2 buwan, malanghap ang sariwang hangin ng kalangitan at ang bahagyang alat ng dagat, si Chen Lei at ang iba pa ay parang reinkarnasyon. Sumakay sila sa mga karwahe ng dragon, pinipili ang tamang direksyon, tulad ng mga batis ng liwanag, na mabilis sa dagat. Siyempre, si Chen Lei at ang iba ay nagbago na naman ng itsura. Kahit sinabing 2 buwan na ang lumipas, hindi pa rin sila naglakas loob na pakialaman ito. Gumamit si Chen Lei ng ilang paraan upang gawing itim na kalisya ang Jiaolong Chariot, na ganap na naiiba sa Jiaolong Chariot. Si Chen Lei at ang iba pa ngayon, ang pinakakagyat na bagay ay ang hanapin ang lugar ng pagtitipon ng mga nilalang, tingnan ang balita sa nakalipas na 2 buwan, at tingnan kung sila ay talagang ligtas.
Matapos lumipad sa himpapawid ng higit sa kalahating buwan, sa wakas ay natagpuan ni Chenley at ng iba pa ang mga bakas ng mga nilalang sa isang malaking isla. Sa harap ni Chenley at ng iba pa, isang malaking isla na parang kontinente ang lumitaw, at hindi mabilang na mga mahalagang ilaw ang lumipad at dumagsa sa malaking isla, na mukhang napakayaman. Si Chenley at ang iba ay lumipad ng diretsyo patungo sa higanteng isla, at hindi nagtagal ay lumapit sila sa higanteng isla. Nang si Chenley ay lumapit sa napakalaking isla na ito, isang malakas na lahi ng tao ang lumipad sa tabi ni Chenley at iba pa, nakipagkwentuhan sa kanyang mga kamao at nagsabi, "Itong mga kaibigan, narito rin ba kayo upang lumahok sa mahabang buhay ng mga ninuno ng Guisian?" Nagulat si Chenley at ang iba pa sa sinabi ng celebrity, "Guisian ancestor? Ano ba? Hindi ko pa narinig." Gayunpaman, mabilis na nag-react si Chenley at tumango at nagsabi, "Oo, narito kami upang lumahok sa mahabang buhay ng mga ninuno ng Guisian." Ang celebrity na ito ay malinaw na ang deacon na responsable sa pagtanggap ng mga bisita. Nang marinig ang sinabi ni Chenley at ng iba pa, tumawa siya at sinabing, "Kung gayon ay welcome ka sa Guisian Island, hindi mo alam. Ang pangalan ng ninunong Guisian ay kumalat sa buong mundo, at maraming mga pangalan ng mga pantas. Sa pagkakataong ito, mabuhay ang kanyang mga magulang, maraming mga kaibigan ang dumating mula sa iba't ibang dako upang batiin ang mga ninuno. Ang mga ninuno ng Guisian ay may mga utos, kahit sino pa sila, basta't pumunta sila dito para sa pagdiriwang ng kaarawan, pretuhin natin silang mabuti, iilan, mangyaring pumasok sa panipi." Sinundan ni Chenley ang mga kilalang tao at pumasok sa isla ng Guisian. Sa sandaling makapasok sila sa isla ng Guisian na ito, naramdaman nila ang masaganang espiritual na enerhiya, na talagang isang bihirang at pinagpalang lugar. Maraming tao, napakapamilyar mo, hindi mo alam kung saan sila nanggaling. Habang naglalakad, nagtanong ang deacon tungkol sa pinagmulan ni Chenley at ng iba pa. "Haha, ang ilan sa atin ay mga hindi kilalang tao na minsang nag-dive para magsaka sa isang maliit na isla. Lumabas lang kami para mamasyal. Nabalitaan ko na ang mga ninuno ni Guisian ay may mahabang buhay at napakasigla, kaya pumunta ako dito para makiisa sa kasiyahan." Panipi. Natatawang sabi ni Chenley. Bahagyang kumislap ang liwanag sa mga mata ng diakono, ngunit sa halip na magpatuloy sa pagtatanong, dinala niya si Chenley at ang iba pa sa bulwagan at sinabing, may ilang oras pa para sa kaarawan ng matandang ninuno ng Guisian. Kara-rating ko lang. Pwede namang magpahinga at maghintay muna ang iilan sa inyo dito. I have other things to be busy with, kaya hindi na kita madalas samahan. Panipi. Tumango si Chenley at ang iba pa. Pagkaalis ng deacon, pumasok si Chenley at ang iba pa sa bulwagan. Sa bulwagan na ito, sa sandaling ito, may mga makapangyarihang tao mula sa buong mundo, tulad ng lahi ng tao, lahi ng dagat, at lahi ng halimaw, na nagsasalita ng malakas. Paminsan-minsan, may mga waiter na madalas pumasok sa karamihan, nag-aalok ng iba't ibang masasarap na alak at masasarap na pagkain. Si Chenley at iba pang 8 tao, na tila sinasadya o hindi sinasadya, ay nakakalat sa karamihan, naghahanap ng balita sa lahat ng dako. Hindi mo alam, this time, nakakahiya ang linya ng Haihuang. Galit na galit si Haiwujiang at inutusan niya ang lahat ng tribo sa East China Sea na mahigpit na imbestigahan ang mga celebrity. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 2 buwan na lumipas, walang balita. Hindi, sa pagkakataong ito, mukhang tanga. Panipi. May mga malalakas na halimaw na nagsasalita ng malakas. Kung sasabihin mong may isang bagay na nagdulot ng pinakasensasyon kamakailan, syempre ito ay ang Xuanwu Dangfu Insidente 2 buwan na ang nakakaraan. Ang pinakamahalagang kayamanan sa Xuanwu Cave Mansion ay talagang nakuha ng sangkatauhan, at ang celebrity family na ito, na misteryoso ang pinagmulan, wala pang nakakaalam kung saan ito nanggaling, ay talagang makakatakas sa harap ng dagat at ng sangkatauhan sa hindi mabilang na martial class forces, kumbaga, sinampal ng malakas na sampal sa mukha ang emperador ng dagat at ang banal na lupain. Ngayon higit sa 2 buwan na ang lumipas, at ang celebrity ay hindi natagpuan. Alam ng lahat na mahihirapang hanapin muli ang celebrity na iyon. Sa ngayon, sa ilang malalaking banal na lugar at mga linya ng Sea Emperor,
maraming malalakas na tao ang umalis, na naiwan lamang ng ilang malalakas na tao sa antas ng Uzun. Hindi pa rin sila sumuko, hinanap ang lugar na ito sa dagat, ngunit hamina ang kanilang mga pagsisikap. Masyadong marami. Kabanata 434. Si Chen Lei at ilang iba pa ay nakakalat sa mga tao. Nakinig silang mabuti, at pagkatapos magtanong ng walang bakas, sa wakas ay nalaman nila ang nangyari sa nakalipas na 2 buwan. Sa kasalukuyan, bagamat may mga tao pa rin na ayaw sumuko at maghanap sa paligid ng dagat na ito, mas maliit ang bilang ng mga taong naghahanap dito. Maraming tao ang umalis pagkatapos na hindi maghanap ng mga resulta sa mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga powerhouse sa antas ng Wuzhen ay hindi maaaring mag-aksaya ng maraming oras dito. Sa ngayon, kung ito man ay ang banal na lupain ng universo, ang banal na lupain ng Yin at Yang, o iba pang mga dinastiya, karamihan sa mga tao ay nagpunta upang maghanda para sa darating na Xuanyuan Wuoy. Ang Xuanyuan Wuoy, isang continent-level heavyweight Wuoy na gaganapin para sa Xuanyuan League, ay masasabing ang pinakamaringal na Wuoy sa buong Xuanyuan continent. Bawat Xuanyuan martial arts gathering, ang buong Xuanyuan continent, lahat ng lahi, maging ito man ay tao, demon, o sea, o kahit na barbarian, desolate, at war, ay magpapadala ng pinakamakapangyarihang mga kabataang henyo upang lumahok. Ang nangungunang 3,000 mula sa Xuanyuan Wuoy ay isasama sa Xuanming Academy. Ang Xuanming Academy ay masasabing pinakamalakas na akademya sa kontinente ng Xuanyuan. Ang akademyang ito ay nagre-recruit lamang ng pinakamahusay na mga talento mula sa lahat ng lahi. Hanggat ang mga disipulong na-recruit ng Xuan League Academy, sila ay magiging mga tycoon at hegemonic figure sa hinaharap. Ang lakas ng Xuanming Academy ay napakalakas na kahit ang banal na lupain at ang banal na kaharian ay hindi makakapantay sa Xuanming Academy. Ayon sa alamat, sa loob ng Xuanming Academy, mayroon pang daan palabas sa teritoryo, at ang malalakas na tao ng Xuanming Academy ay may pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga malalakas at master sa labas ng teritoryo. Siyempre, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Tungkol sa kung mayroong mga channel ng komunikasyon sa ibang bansa o wala, ang Xuanming Academy ay hindi kailanman tahasang inamin ito, ngunit hindi kailanman itinanggi ito. Sa nakaraang buhay ni Chen Lei, bilang tuktok ng Wudi, hindi pa siya nakatapak sa labas ng teritoryo. Kung ano ang mangyayari sa labas ng mundo, hindi alam ni Chen Lei. Sa ngayon, hawak ng Xuanming Academy ang Xuanyuan Wuoy, at kahit si Chen Lei ay gustong lumahok, pumasok sa Xuanming Academy, at tuklasin ang mga sekreto ng Xuanming Academy. Sa katunayan, hindi lamang si Chen Lei, ngunit ang mga henyo mula sa lahat ng lahi sa buong kontinente ay naghahanda na pumasok sa Xuanming Academy. Sa kasalukuyan, sa bulwagan na ito, ang pinaka-pinag-uusapan, maliban kay Xuanwu Dangfu, ay ang darating na Xuanyuan Wuoy. Ang Xuanyuan Wuoy na ito ay opisyal na gaganapin sa susunod na taon, at ang venue ay matatagpuan sa Fengjing, ang kabisera ng Diyos. Ang Fengjing, ang kabisera ng mga Diyos, ay isang malaking lungsod, na nasa ilalim mismo ng jurisdiction ng Xuanming, at kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Xuanming. Masasabing ang Fengjing ay matatawag na sentro ng buong Xuanyuan continent. Ang Fengjing, ang kabisera ng mga Diyos, ay sinasabing hindi isang lungsod sa lupa, ngunit isang lumulutang na lungsod, lumulutang sa hangin, hindi nahuhulog, tulad ng isang walang katapusang kontinente. Tungkol dito, alam na alam ni Chen Lei. Si Fengjing, ang lungsod ng mga Diyos, ay talagang parang isang alamat. Ito ay isang lungsod na hindi nahulog, nakabitin sa kalangitan, napapaligiran ng espiritual na ambon, tulad ng isang himala. Sa oras na iyon, tumuntong din siya sa kabisera ng Fengjing. Nakita niya na mayroong crouching tiger, isang hidden dragon sa divine capital ng Fengjing. Kahit na sa kanyang nakaraang buhay, bilang isang malakas na tao sa tuktok ng Emperor Wu, hindi siya nang ahas na pumasok nang dumating ang panloob na kaguluhan sa kabisera ng Fengjing, malabo kong naramdaman na ang ilang mga lugar ay maaaring magdulot sa kanya ng nakamamatay na panganib. Gayunpaman, ang Fengjing, ang lungsod ng mga Diyos, ay nakabitin sa itaas ng kalangitan, hiwalay sa mundo, at hindi kailanman nagmamalasakit sa mga labanan sa pagitan ng mga banal na lugar, dinastiya at lahi.
Ang kalaban ng Fengjing God Capital ay isang dayuhang lahi, at isang dayuhang lahi lamang. Ang lahat ng mga disipulong na recruit ng Xuanming Academy ay papasok sa alien battlefield at lalaban sa mga dayuhan. Sa pamamagitan lamang ng pag-survive sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi at pagkakaroon ng sapat na tagumpay sa militar makakapagtapos ka sa Xuanming Academy. Pagkatapos makapagtapos sa Xuanming Academy, mas malaya ang iyong pagkakakilanlan, malaya kang makapasok at makaalis sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo, dahil hanggat nakapagtapos ka sa Xuanming Academy, nangangahulugan ito na marami ka nang natamo ng mga pagsasamantala ay maaaring malaya sa anumang mga paghihigpit. Sa ngayon, ang mga kwalifikasyon bago ang Xuanyuan Woy ay puspusan na sa iba't ibang mga banal na lugar, mga banal na dinastiya at iba't ibang rehiyon. Ang Xuanyuan Woy ay nahahati sa qualifying at racing. Hinati ni Xuanming ang buong kontinente ng Xuanyuan sa 10 dibisyon, at sa bawat dibisyon, magkakaroon ng 100,000 lugar na lalahok sa karera. Ang 10 dibisyon ay 1,000,000 lugar para sa karera. Para sa pangunahing laro, magkakaroon ng preliminary round hanggang sa mapili ang nangungunang 3,000 malalakas na manlalaro. Pagkatapos ng mga qualifying round at karera, ang 3,000 batang talento na mananalo sa huli ay tiyak na magiging nangungunang talento at magiging mga estudyante ng Xuanming Academy. Sa Xuanming, nariyan ang pinakamaraming instructor, hindi mabilang na kayamanan ng langit at lupa, martial arts, iba't ibang lihim na kaharian, at masters ng alchemy, refining, talisman, formation, at iba pa hindi mabilang na beses. Anuman ang gusto mong matutunan, makukuha mo ang pinakamahusay na gabay sa Xuanming Academy. Sa kasalukuyan, karamihan sa malalakas ay babalik at abala sa paghahanda para sa Xuanyuan Woy Qualifiers. Sa makatuwid, walang masyadong malakas na tao na naghahanap ng kinaroroonan ni Chen Lei at iba pa. Higit pa rito, pagkatapos ng investigasyon, natuklasan din ni Chen Lei at ng iba pa ang lokasyon ng Guisian Island. Hanggat sila ay patungo sa timog silangan mula sa Guisian Island, makakabalik sila sa Thunder City. Pagkatapos magtanong tungkol sa balita, si Chen Lei at ang iba ay nasiyahan na lamang sa pagtatapos ng kaarawan ng ninuno na si Guisian, at agad na bumalik sa Thunder City upang lumahok sa mga kwalifikasyon ng Xuanyuan Woy. Si Chen Lei at ang iba ay mitiegang naghihintay, kumakain ng prutas, alak at masasarap na pagkain paminsan-minsan, nakikinig sa mga usapan ng ilang makapangyarihang tao sa paligid, at ito ay napakasaya. Ang ninunong Guisian na ito ay tila mula sa lugar na ito, na may mataas na reputasyon at maraming kaibigan. Ang mga taong dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ng ninunong Guisian na ito ay nasa walang katapusang batis, 3 turo at 9 na paaralan, na sumasaklaw sa lahat. Hindi lamang makapangyarihang tao, halimaw, at dagat, kundi pati na rin ang ilang pirata, higanti, at maging ilang masasamang espiritu sa listahan ng masasamang Diyos sa kontinente ng Xuanyuan, na hinahangad ng buong kontinente. Gayunpaman, kahit na ang mga malalakas na tao sa listahan ng mga masasamang Diyos ay ligtas dito. Bagamat naglabas sila ng hangin na hindi dapat lapitan ng mga estranghero, walang nanggugulo, na nagpapakita na ang walang kamatayang ninuno ng pagong ay talagang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga taong nakatira sa bulwagan ay mga ordinaryong panauhin lamang na dumating upang ipagdiwang ang kanilang mga kaarawan. Hanggang ngayon, kahit ang mga ninuno ni Guisian ay hindi nakikita. Ang ilang totoong VIP ay inilalagay sa VIP room, at maaaring ilagay sa VIP room. Lahat sila ay mataas ang katayuan at mga taong naghahanap ng pag-asa, at ang mga marangal at nakakatakot na mga tao ay pawang mga banal na lugar at mga sagradong dinastiya, o ang mga nakatatanda ng Immortal Family, ang Hidden Sehong Sect, at maging ang mga kinatawan ng mga banal na lupain sa ibang bansa, nagpunta dito upang ipagdiwang ang matandang ninuno ni Guisian. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay abala. Naglagay pa nga ng mga singsing ang ilang kabataang junior disciples para makipaglaro sa isa't isa. Sa oras na ito, nang magsimula ang Xuanyuan Woy Qualifiers, sa Guisian Island na ito, may mga qualifying match point na maaaring laruin. Hanggat nanalo ka ng 10 laro, maaari kang maging seeded player sa qualifiers. Ang ilang mga kabataang disipulo ay hindi makayanan ang kalungkutan.
Ayaw nilang manatili sa bulwagan na ito, at tumakbo sila sa match point para lumahok sa kaguluhan. Kabanata 435. Halos maimbestigahan na ang balita tungkol kay Chenley at sa iba pa, at sa bulwagan na ito, karamihan sa kanila ay kakaiba at malungkot na mga tao, bawat isa ay naglalabas ng hininga na hindi dapat lapitan ng mga tao. Hindi pa rin komportable, sunod-sunod silang lumabas ng hall para panoorin ang excitement sa harap ng Xuanyuan Huawei match point na nakaset dito, para lang bisitahin ang Guisian Island. Sa isla ng Guisian na ito, ang tanawin ay napakaganda, na may nagtataasang matandang puno sa lahat ng dako, mga sagradong baging tulad ng mga dragon na may sungay, umaagos na mga talon at bukal, mga mabangis na hayop, at sumasayaw na mga ibon, talagang parang isang lihim na lupain sa isang fairy tale. At sa isla ng Guisian, sa pagkakataong ito ay mas maraming parol na pagdiriwang. Good luck, puno ng maligaya na kapaligiran at auspiciousness sa lahat ng dako. Mabuhay ang mga ninuno ng Guisian, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa isla ng Guisian ay ang pinakamaligaya na araw sa mga siglong ito. Ang ilan sa mga makapangyarihang tao na dumating upang batiin ang mga ninuno ng Guisian, karamihan ay nagdala ng ilang mga batang disipulo mula sa kanilang sariling mga sekta, upang makakuha ng kaalaman. At ang mga batang disipulong ito, na maaaring ilabas ng mga nakatatanda sa angkan, ay dapat na pahalagahan ng mga matatanda sa karaniwang panahon at magkaroon ng mga pambihirang talento. Ang mga kabataang disipulong ito ay lahat ay may anyo sa itaas ng linya, isang mayabang na tono, at walang tumatanggap ng sinuman. Kapag nagkita sila, madaling magdulot ng alitan. Gayunpaman, sa isla ng Guisian, ang mga taong ito ay dapat na sinabihan ng kanilang mga nakatatanda na huwag madaling gumawa ng gulo. Sa makatuwid, kahit na may ilang mga contradiction, ang mga ito ay lubos na pinigilan. Hindi nila ito personal na ginawa, ngunit nangako sa isa't isa kay Xuanyuan. Sa Huawei Arena, nagkaroon ng sagupaan. Sa kasalukuyan, sa Xuanyuan Huawei Ring, mayroong dalawang malalakas na kabataan na nasa isang mabangis na tunggalian. Si Chenley at ang ilan pang iba ay sumiksik sa karamihan at tumingin sa singsing. Sa sandaling ito, sa arena, dalawang teenager, kabayanihan at pambihirang, ang naglabas ng isang malakas na aura, mabangis na tunggalian. Ang isa sa mga binatilyo ay maikli, ngunit napakalakas, na may tansong balat, kumikinang na may metal na kinang, at bawat paggalaw ay gumawa ng malakas na ingay sa kalangitan, na napakalakas. Ang isa pang batang lalaki ay gwapo at pambihira, may mahabang umaagos na buhok, na nagpamukha sa kanya na walang pigil at walang pigil, na may kakaibang alindog. At ang binatang ito ay may kuryente at mabangis na pag-atake. Ang bawat suntok ay dapat na nakatutok sa mahahalagang bahagi ng kalaban, lubhang mabangis at mabangis. Desir, biglang nagbago ang hubog ng katawan nitong napakagwapong binata. Sa singsing, may apat pang magkaparehong figure. Ilang saglit, nakalawit ang mga figure, at nagliwanag ang mga mata ng binata na tanso ang balat. Nakita ko ang isang figure na agad na binubuli, at ang isang daliri ay nakatusok sa lalamunan ng batang lalaki na tanso ang balat. Biglang lumuwa ang mga mata ng batang tansong balat, hinaplos ng kamay nito ang leeg, at dahan-daang nahulog. Niyugyug ng gwapong binata ang kanyang katawan, na may mapang-akit na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, sino pa ba ang maglalakas loob na lumapit at labanan ng batang ito? Ang binata na ito na nagngangalang Yang Yichen ay isang saradong disipulo ng isang deputy guardian sa isang banal na lupain sa ibang bansa. Ilang oras na ang nakalipas, dahil sa pagsasara para sa cultivation, hindi niya nakuha ang grand meeting sa Xuanwu Dangfo. Sa pagkakataong ito, dinala siya ng banal na lupain sa ibayong dagat. Dinala ng Deputy Saint ang karanasan ni Guixian daw. Yang Yichen, ang kanyang lakas ay talagang pambihira. Ngayon si Lian Chan Lianjia, kasama ang bronze-skinned teenager na natalo niya, ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na laro. Hanggat nanalo siya ng isa pang laro, makukuha niya ang Xuanyuan. Nang makita si Yang Yichen na nakatayo sa ring para hamunin, isa-isang umiling ang mga kabataan sa ilalim ng ring, ngunit walang nagsalita ng mahabang panahon. Ang lakas talaga ng Yang Yichen na ito. Ngayon na siya ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na laro, ang bawat laro ay madali at komportable. Natatakot ako na walang silbi ang kapangyarihan niya. Sa maraming kabataang powerhouse na naruroon,
wala ni isa sa kanila ang nakadama ng kalaban ni Yang Yichen. Kaya, nang makita ng mga taong ito ang dahan-daang pagtitig ni Yang Yichen, hindi nila napigil ang ibaba ang kanilang mga ulo ng sunod-sunod, hindi nang ahas na tumingin kay Yang Yichen. Pagkatapos ng lahat, kung naramdaman ni Yang Yichen na pinupukaw niya siya at nagdudulot ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan, magiging mahirap yon. Dahan-daang sinulyapan ni Yang Yichen ang mga batang disipulo sa ilalim ng singsing, tulad ng isang hari na nagpapatrolya sa paligid. Nang makitang lahat ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya, siya ay lubos na nasisiyahan. Para sa ganitong uri ng kahangahangang pakiramdam, labis na nasiyahan si Yang Yichen. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang tingin kay Chen Lei, hindi niya maiwasang tumigil. Sa mga mata ni Chen Lei, walang pag-iingat, takot, at pagsuko sa mga mata ng iba, ngunit sobrang kalmado o kahit walang pakialam, na parang hindi niya inilagay si Yang Yichen sa kanyang mga mata. Biglang nagalit ang puso ni Yang Yichen na nagparamdam sa kanya ng provokasyon ng kamahalan, at may mga taong walang pakialam sa ilalim ng presyon ng kanyang mga mata. Sa ganoong tao, dapat siyang turuan ng husto at sabihin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko. Sa pag-iisip nito, iniunat ni Yang Yichen ang kanyang kamay, itinuro si Chen Lei, at sinabing, "Lumapit ka sa akin, gusto kong makipag-away sa iyo." Nakita ni Chen Lei na pinili ni Yang Yichen ang kanyang sarili bilang kanyang kalaban, at nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Yang Yichen, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ang puso ni Yang Yichen na ito ay medyo napakaliit, mukha lang siyang walang malasakit at kalmado. Nang walang paghanga at pagbibitiw sa mga mata ng ibang mga teenager, itong si Yang Yichen ay talagang malapit ng labanan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ayaw maghamon ni Chen Lei. Kakauwi pa lang ng kamay para tumanggi, muling sinabi ni Yang Yichen, "Anak, huwag kang manggahas na lumapit. Kung hindi ka sumasang-ayon, mayroon akong 100 paraan para pigilan kang umalis sa isla ng Guesian." Panipi. Nang makita ni Yang Yichen ang hitsura ni Chen Lei na ayaw niyang ipakita, direkta siyang nagbanta. Kumunat ang noo ni Chen Lei. Itong Yang Yichen ay medyo mayabang. Ngumisi siya, "Anak, kung hilingin mo sa iyong lolo na sumama, kailangan bang umakyat ang iyong lolo? Ano ka?" Malungkot ang ekspresyon ni Yang Yichen matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei. Hindi niya inaasahan na mas masahol pa sa kanya ang mga sinabi ni Chen Lei, at mas mayabang pa. Ang mga salita ni Chen Lei ay labis na ikinagalit ni Yang Yichen, na may mga asul na ugat na tumalon sa kanyang noo, at ang tinig ng kagubatan ay nagsabi, "Anak, huwag mong pag-usapan ito, maglakas loob na magsabi ng ganoong kalaking mga bagay, pumunta ka lang sa entablado at subukan, asawa." Panipi. Si Yang Yichen ay napakagwapo, ngunit ang kanyang bibig ay marumi, at ang kanyang mga salita ay napakapangit at mabisyo. Sa orihinal, hindi nilayo ni Chen Lei na bigyang pansin si Yang Yichen, ngunit ang batang ito ay may utang na malaking pera para maglinis, at hindi inisip ni Chen Lei na may gagastusin ito sa paglilinis ni Yang Yichen. Isa lang ang inaalala niya, at iyon ay biro. Makakaapekto ba ito sa mga magulang? Ngayon, sa isla ng Guesian na ito, ang malalakas ay parang kagubatan, hindi banggitin ang antas na naabot ng paglilinang ng ninuno ng Guesian, kahit na sa bulwagan kung saan siya dumating, mayroong 12 ng mga klase ng martial arts. Ang mga powerhouse ng una at ikalawang palapag, hindi banggitin ang ilang mga deputy masters ng Overseas Holy Land, bawat isa ay may lakas ng Wuzhen level 7 o 8 antas, at maging ang rurok ng Wuzhen level. Sa ngayon, kahit na ang lakas ni Chen Lei ay bumuti ng husto, ibig sabihin, halos hindi na siya makagalaw ng ilang hakbang laban sa lakas sa ibaba ng ika-4 na palapag ng Wuzhen. Kung ito ay isang kapangyarihan sa itaas ng ika-5 palapag ng Wuzhen, talagang mahirap siyang palayasin. "Anak, natatakot ako, kung talagang natatakot ako, pagkatapos ay yumuko ka sa aking lolo, ililibre kita apo." Sa ring, napangisi si Yang Yichen nang makita niyang nag-aalangan si Chen Lei. Kabanata 436. Biglang nagkagulo sa karamihan, at 12 ng malakas na aura ang sumugod sa lugar na ito mula sa malayo at malapit. Sunod-sunod na naghiwa-hiwalay ang mga tao, iniwan ang mga lugar na may pinakamagandang lokasyon upang bigyang daan ang susunod na grupo ng mga makapangyarihang tao. Ang grupong ito ng malalakas na lalaki, na pinamumunuan ng isang tao,
ay halos 2 metro ang taas. May puting balbas at buhok, ngunit ang kanyang balat ay walang kaunting kulubot, at napakakinis. Mas makinis kaysa balat ng bata, may kulay rosas na kutis at magiliw na mukha. Nang makita ng lahat ang matandang ito na dumarating, lahat sila ay yumuko sa kanilang mga kamay bilang pagbati, na sinasabing ang ninuno ay may mahabang buhay. Ang matandang ito pala ang master ng Guisian Island, at ang bida nitong dakilang kaarawan, ang ninuno ng Guisian. Bukod sa ninuno ng Guisian, mayroong 12 ng magagaling na mga tao na malayo at nagpapakita ng pinakamataas na kamahalan. Itong malalaking lalaking ito, isa-isa, ay napakalakas, ang kanilang sariling lakas ay napakalakas, at halatang matataas na tao sa mahabang panahon. Tiningnan ni Chen Lei ang mga tao na may malamig na mga mata, at iilan lamang ang makikilala. Halimbawa, Yuan Qing, Chilong Island Lord, Silver Shark Gang Lord, Shuanggui Lord, Wow Island Lord, Si Demon Palace Lord, Monster Sea Lord, Elder of the Sea Emperor, Haiwu Jiang, at iba pa. Ito ay ilan lamang sa mga higanti na kilala ni Chen Lei at nakapaligid sa ninuno ng Guisian. Mayroong 12 ng iba pa na hindi alam ni Chen Lei. Ang bawat isa sa pinakamababang cultivation ay matatagpuan sa ikalimang palapag ng Wuzun Realm, nag-uusap at nagtatawanan, sumugod sa Xuanyuan Huaoi qualifying ring. Ang 12 ng mga powerhouse na ito sa antas ng Wuzun ay tumayo ng magkasama. Bagamat isa-isang pinagtagpo ng mga powerhouse na ito ang kanilang momentum, mayroon pa ring malaking pressure na naging dahilan upang mabigat at mapang-api ang kapaligiran sa buong kalawakan. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Yang Yichen na maging mapangahas at hindi itinuloy ang pag-target kay Chen Lei. Sa halip, bumaba siya sa ring at pumunta sa Wuzun level powerhouse, sinabing, Disciple Yichen, magbigay galang kay Master. Panipi. Ang martial arts class powerhouse ay tumingin sa magalang na si Yang Yichen sa kanyang harapan, tumanggo ng may kasiyahan, at nagsabi, Apprentice, halika, ipapakilala kita sa iyo, ito ang sikat na immortal na ninuno ng pagong, pumunta ka at makita ka. Panipi. Lumapit si Yang Yichen sa ninuno na si Guisian, bumati ng may paggalang, at nagsabi, Kabataang Yang Yichen, magbigay-pugay sa ninuno, at hilingin ang mga pagpapala ng ninuno tulad ng East China Sea at mahabang buhay. Namula ang mukha ng ninuno ni Guisian, at ngumiti siya at sinabing, Good boy, walang regalo, walang regalo. Pagkatapos magsalita, bahagyang pinitik niya ang kanyang manggas at binuhat si Yang Yichen ng may malakas na puwersa. Pagkatapos, isang maitim na asol na pulse eres ang biglang lumitaw sa kamay ni Yang Yichen. Pagkatapos noon, narinig ko ang mga salita ng ninunong Guisian, Matandang ninuno, hindi kita matatanggap ng walang kabuluhan. Ang mabigat na singsing ng tubig na ito ay isang regalo sa pagpupulong para sa iyo. Panipi. Bakas sa mukha ni Yang Yichen ang kagalakan, ang mabigat na singsing na ito ng tubig, sa unang tingin, alam na ito ay isang 5th rank treasure, isang kayamanan, para kay Yang Yichen, ito ay talagang isang magandang regalo. Nagmamadaling muling sumaludo si Yang Yichen, pinasalamatan ang ninuno na si Guisian sa kanyang regalo. Sa sandaling ito, 12 ng mga Wuzun class powerhouses at dominanteng higanti sa paligid ng Guisian ancestor ay isa-isang tumawag sa kanilang mga inapo at binati ang ninuno ng maligayang kaarawan, lalo na ang show face sa harap ng Guisian ancestor, kilalanin muna ang mukha ng kanyang kakilala. Isa-isang tinanggap ng mga ninuno ng Guisian ang mga kabataang ito ng may ngiti, at bawat isa ay nagbigay sa kanila ng mga mahalagang regalo sa pagpupulong upang maging komportable ang mga kabataang ito sa mga ninuno ng Guisian. Siyempre, ang maaaring ipakilala sa mga ninuno ni Guisian ay ang mga batang disipulong dala ng ilang malalaking puwersa at higanti, tulad ng ilang kabataang disipulo na wala man lang suporta. Kahit naiingit sila, walang nagpakilala sa kanila, pero sila ito ay dahil hindi malapit ang bilog kung saan ang mga ninuno ni Guisian at iba pa. Kaagad, pagkatapos makita ang mga batang disipulong ito, sinabi ng ninuno ni Guisian, ano ang ginagawa mo ngayon, napakasigla. Sa oras na ito, tumalon si Yang Yichen at sinabing, aking mga ninuno, mga nakatatanda, ngayon lang kami lumahok sa paunang pagpili ng Xuanyuan Huaoi, at lumaban kami sa isa't isa. Nanalo ako ng 9 na sunod-sunod na laro.
Hanggat nanalo ako ng isa pang laro, magagawang kumpletuhin ang gawain at agad na maging tampok na manlalaro sa mga kwalifikasyon. Panipik. Ang Xuanyuan Wooi ay nahahati sa dalawang bahagi, qualifying at racing. Ang pagiging kwalipikado ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng sinuman kung gusto nilang lumahok. Bago mag-qualify, lahat ng mga estudyanteng gustong mag-qualify ay dapat manalo ng 10 magkakasunod na laban at maging seeded player para maging qualify. Ang mga batang henyo na napili sa pamamagitan ng mga labanang tulad nito sa huli ay parang malalaking alon na humahampas sa buhangin, at ang natitira ay ang mga taos puso, makapangyarihan, at tunay na mga henyo. Nako, hindi masama. Nakinig ang ninuno na si Gui Xian, ngumiti ng mahina, ipinakita ang kanyang pagsang-ayon, at pagkatapos ay nagsabi, kaming mga matatanda, walang dapat pag-usapan. Saka ko lang kayo gustong makita at makiisa sa saya, dahil sa siyam na sunod-sunod na panalo, ituloy natin ang paghahambing, at tingnan natin ang iyong saloobin, mga batang alagad. Panipik. Sinabi ni Yang Yichen, oo, ang nakababatang henerasyon ay masunurin. Pagkatapos, dumiretso si Yang Yichen kay Chenlei at malamig na sinabi, ngayon, sa harap ninyong mga nakatatanda, maglakas loob kayong makipag-away sa akin, gusto mo bang magpatuloy sa pagiging pagong? Ubu. Sa sandaling bumaba ang boses ni Yang Yichen, isang ubo ang tumunog sa kanyang tainga, at agad itong naintindihan ni Yang Yichen. Ito ang isla ng Gui Xian. Ang may-ari nito, ang ninuno ng Gui Xian ay isang pagong. Ngayon, pinagalitan niya si Chenlei na parang pagong na lumiit ang ulo. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagturo sa isang monghe at pagagalitan sa isang kalbong asno? Hindi ba't malaking kasalanan ito para sa pagong? Diwata. Ang ubo kanina lang ay eksakto kung ano ang ipinaalala sa kanya ng master ng palihim, na nagsasabi sa kanya na huwag magsalita ng basta-basta. Agad na namutla ang mukha ni Yang Yichen, at lihim niyang tiningnan ang ninuno na si Gui Xian mula sa sulok ng liwanag. Nang makitang nakangiti pa rin ang ninuno na si Gui Xian, walang bakas ng galit sa kanyang mukha, at nahulog sa lupa ang isang bato sa kanyang puso. Sa pag-aakalang ginawa siya ni Chenlei na mawala ang kaiyahiyang muli sa harap ng mga ninuno ni Gui Xian, galit na galit si Yang Yichen, tinuro si Chenlei, at sinabing, gusto mo bang lumaban o hindi? Sinulyapan ni Chenlei si Yang Yichen na malapit ng magalit, at sinabi, hindi ako natatakot na labanan ka. Madaling talunin ka. Natatakot lang ako na kapag nataman ko ang bata, tumalon ako sa matanda. Sa kasong ito, mayroon pa ring ano ang ibig mong sabihin. Panipik. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chenlei, biglang nagalit si Yang Yichen. Ano? Sa palagay mo ba ay si Yang Yichen ang uri ng tao na nang-aapi sa akin at nabigo? Kung talagang matatalo mo ako, hindi ko hahayaang guluhin ka ng mga matatanda sa angkan. Panipi polihis na guhit. Sa oras na ito, ang master na si Yang Yichen, na siya ring deputy master ng Overseas Holy Land, ay ibinuko rin ang kanyang bibig at sinabi, itong munting kaibigan, huwag mag-alala, itong Xuanyuan Wooi duel na ito ang pinakamaganda, hindi isa sa inyo, mang-aapi ng iba. Kung matalo mo ang batang iyon, hindi ka naguguluhin ng Diyos. Panipik. Sa oras na ito, ang ninuno ng Gui Xian ay tumawa din at nagsabi, itong munting kaibigan, labis kang nag-aalala, makatitiyak ka, hanggat mayroon kang lakas, hindi kailangang mag-alala, itong pagsubok sa Xuanyuan Wooi, walang sinuman ang manggahas upang manloko, at walang sinuman ang manggahas na lumabag sa mga patakaran. Aking ninuno, narito ako upang tiyakin sa iyo na kahit gaano karaming tao o henyo ang iyong talunin, walang manggugulo sa iyo pagkatapos. Panipik. Sinulyapan ni Chenlei ang ninuno na si Gui Xian at nagtanong, totoo ba ito? Muling tumawa ang ninuno ng Gui Xian at nagsabi, munting kaibigan, ninuno, nasa lugar ako ng dagat na ito, at mayroon akong tiyak na reputasyon. Hindi ako magsasalita tungkol dito o magsasabi ng kahit ano. Mangyaring huwag mag-alala tungkol dito. Kabanata 437. Sa katiyakan ng ninunong si Gui Xian, medyo gamon ngayon si Chenlei. Naniniwala siya na ang sinabi ng ninunong na si Gui Xian sa harap ng napakaraming tao ay ganap na imposibleng masabi, kung hindi, ang katanyagan ng ninunong Gui Xian ay masasabing nasira.
Siyempre, kahit na talagang sinira ng ninunong Wei ang kanyang pangako, hindi makaalis si Chen Lei at ang iba pa. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, bagamat hindi siya ang kalaban ng martial arts powers na ito, gusto niyang pumunta may paraan pa rin. Sa pag-iisip nito, tumango si Chen Lei at pumayag na harapin si Yang Yichen. Totoo na ang Yang Yichen na ito ay nagparamdam kay Chen Lei ng sobrang inis, at gusto siyang turuan ng personal. Okay, promise. Tumango si Chen Lei kay Yang Yichen at sinabi. Nang makita ni Yang Yichen si Chen Lei na pumayag na bumaba, hindi na siya makapaghintay na tumalon sa ring, nagpakumbaba, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, halika, kung matalo pa kita ng isang beses ngayon, mananalo ako ng 10 laro. Hayaan mong maging akin ka. Ang huling stepping stone, panipik. Hindi man lang inilagay ni Yang Yichen si Chen Lei sa kanyang mga mata, at nagbanta na hahayaan si Chen Lei na maging stepping stone niya. Hindi nagalit si Chen Lei sa ganoong provokasyon, ngunit umiling-iling ang kanyang figure at pumasok sa ring. Tumingin si Chen Lei kay Yang Yichen at dahan daw ang nagsabi, ito ang sarili mong kamatayan, hindi nakakagulat na ako. Agad na bumantong hininga si Yang Yichen, itigil ang paglalaro, tingnan ang mga pandaraya. Pagkatapos magsalita, hindi na makapaghintay si Yang Yichen at tinapik ang palad ni Chen Lei. Si Yang Yichen, sa kasalukuyan, ay may lakas ng ikatlong antas ng Martial King Realm. Sa edad na ito, ang kakayahang makamit ang gayong kapangyarihan ay maipaliwanag lamang ng henyo at abnormalidad. Sa katunayan, si Yang Yichen ay talagang matatawag na isang teenage genius. Kabilang sa 108 sagradong isla sa ibayong dagat, ang Yang Yichen ay nasa nangungunang 10 sa mga nakababatang henerasyon. Ang palad ni Yang Yichen, na may malakas na hangin, ay tila may hawak na walang hanggan na malakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng isang palad. Ang kapangyarihan ng palad ay naging isang Azure Blue Magic Knife, na dumurog sa kawalan, at dumurog kay Chen Lei. Nang makita ni Chen Lei ang pag-atake ni Yang Yichen, kinuha niya ang Beidou Basalt Fist, na may malastar na rune na lumalabas sa kanyang kamao. Kasunod ng isang misteryosong tilapon, ang kanyang kamao ay mabigat at malakas, at sa isang suntok, lumitaw ang isang layer ng void. Ang mga alon ng tubig at mga alon ay tila direktang napasok ng suntok na ito, at ang lakas nito ay hindi maisip. Malas. Diretsong sinuntok ni Chen Lei ang malinaw na asul na sky na kutsilyo na binaril ni Yang Yichen sa kanyang palad. Kaagad, ang malinaw na asul na langit na kutsilyo na ito ay tinamaan ng isang mabigat na martilyo, at ang mga tainga ng lahat ay nakarinig ng isang matalim na tunog ng pag-crack, at pagkatapos, ang mga asul na na biglang naging langit, ay lumipad pabalik-balik. Ang malakas na pag-ataking ito ay talagang nagdulot kay Chen Lei na basagin ang hamog sa isang suntok, na nagpapakita kung gaano kabigat ang kamao ni Chen Lei. Lahat ng tao sa paligid na nanood ng labanan ay hindi kapanipaniwala, lalo na ang mga teenager na nakipaglaban kay Yang Yichen at natalo ni Yang Yichen. Alam nila kung gaano kalakas ang palad ni Yang Yichen, ngunit si Chen Lei ay talagang pinatay ni Chen Lei. Isang suntok ang bumasag sa ambon. Gaano katikat ang suntok na ito? Ang mga ninuno ng Guesian at iba pang makapangyarihang matatanda ay nagbigay pansin din sa singsing sa oras na ito, na maaaring inilarawan bilang maraming atensyon. Lumapit si Yang Yichen kay Chen Lei. Gusto niyang sirain si Chen Lei at talunin si Chen Lei. Sa kabutihang palad, ipinakita niya ang kanyang mukha sa harap ng maraming matatanda. Gayunpaman, hindi niya naisip na si Chen Lei ay walang silbi para sa kanyang sariling palad. Hiyaw, basagin mo ng suntok. Kahit si Master Yang Yichen, ang Deputy Master ng Overseas Holy Land, bahagyang napasimangot. Ang suntok na ipinakita ni Chen Lei ay magaan, parang antelope na nakabitin ang mga sungay nito. Walang bakas, at napakahiwaga, kahit siya ay hindi ko maintindihan ang lalim nito, at biglang nagsimulang mag-alala ang Deputy Saint sa kanyang disipulo. Noong una, inakala ng Deputy Guardian na ito na sa mga kwalifikasyon ni Yang Yichen, hindi madaling makitungo sa mga kabataang walang backstage. Kahit kumpara sa ilang iba pang mga banal na lugar, immortal na pamilya, at mga disipulo ng Hidden Sehong Sect, naniniwala siya kay Yang Yichen. Ngunit ngayon, na nakaharap sa ordinaryong paglilinang ng walang lakas sa background, ito ay napakahirap, na parang naglalaro ka ng isang bakal na plato.
Nakita ni Yang Yichen ang pag-atake ni Chen Lei na nalutas ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng isang suntok. Ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ang buong tao ay naging isang kidlat, ang kanyang bilis ay umabot sa sukdulan, at kanyang inatake si Chen Lei. Sa isang kisap mata, si Chen Lei ay napaliligiran ng figure ni Yang Yichen, at kasabay nito, ang mga palad sa buong kalangitan ay pumaligid kay Chen Lei sa isang iglap at binaril siya ng marahas para patayin siya. Ang mga palad ay bumaril sa kalangitan na kasing bilis ng kidlat at kasing dami ng mga ulap. Ito ang kultibasyon ni Yang Yichen sa martial arts skills. Mabilis at nakakalito ang Cloud Palm. Nilinang ni Yang Yichen ang pagsasanay na ito sa antas ng paglilinang, at ang kanyang pag-unawa sa pagsasanay na ito ay umabot sa bone marrow. Nakakalungkot na ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay maaari pa ring magdulot ng isang tiyak na banta sa iba pang malalakas na tao. Ngunit sa pananaw ni Chen Lei, ang kapangyarihan ng hanay ng mga pagsasanay na ito ay napakahina, at ang pakiramdam ng pangangilati ay hindi sapat. Sa oras na ito, hindi man lang nagamit ni Chen Lei ang 50% ng kanyang lakas. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Chen Lei ay masyadong abnormal. Ang kanyang pisikal na lakas lamang ay may 500 kapangyarihan ng dragon. Nalampasan niya ang unang antas ng King Wu ng Transformation Realm, at ang kanyang dantian ay tumaas muli ng higit sa 100 beses sa loob nito ay mas malawak kaysa sa karagatan. Kung hindi dahil sa takot na maging masyadong halata, itong Yang Yichen ay hindi man lang makakalakad sa harap niya. Hinarap ni Chen Lei ang 100 trick sa pamamagitan ng pagpapanggap. Naramdaman ni Chen Lei na malapit nang matapos ang apoy, at sumuntok siya. Bigla, ang mga palad ni Yang Yichen sa kalangitan ay nalipol ng malakas na hangin, at pagkatapos, isang malaking bituin na may liwanag ng bituin. Ang marka ng kamao ng rune ay tumama sa dibdib ni Yang Yichen. Sa mahinang tunog, si Yang Yichen ay direktang natamba ng suntok ni Chen Lei at nahulog ng husto sa ilalim ng ring. Si Yang Yichen, na binugbog ni Chen Lei at mayabang, ay hindi nakayanan ang kahihiyan na nasa harap ng lahat, lalo na ang ninuno na si Gui Xian at ang kanyang amo, pati na rin ang kahihiyan sa harap ng mga nakatatanda. Isang subaw ng dugo, at pagkatapos, na nakatagilid ang kanyang ulo, siya ay nahimatay. Sa sandaling ito, ang mukha ng master na si Yang Yichen ay sobrang madilim, ngunit wala siyang kahit katiting na pag-atake. Ngayon pa lang, personal na siyang pumayag sa harap ng lahat na kapag nanalo si Chen Lei, hinding-hindi niya guguluhin si Chen Lei. Ngayon, bagamat talagang sinampal niya si Chen Lei hanggang sa mamatay ng isang sampal sa mukha, wala talaga siyang mukha para gawin ito ng buo, ngunit kinasusuklaman na niya si Chen Lei sa kanyang puso. Talagang tumanggi si Chen Lei na bigyan siya ng banal na lupain sa ibang bansa. Sa harap ng napakaraming tao, sinuntok niya ang kanyang alagad sa singsing, na labis na nagpahiya sa banal na lupain sa ibayong dagat. Masasabing sobrang sama ng loob ng Deputy Master ng Overseas Holy Land. Haha, okay. He deserves to be a hero when he is born a boy. This little guy is really extraordinary. Who knows who else want to fight this little brother? Ang Deputy Lord ng Overseas Holy Land ay may malungkot na mukha, ngunit ang ninuno na si Gui Xian ay tumawa at tuwang-tuwa. Ito ay bihirang makakita ng isang makapangyarihang batang henyo. Sa isang panahon, ang ninuno ng Gui Xian ay mapagmahal at madamdamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkusa na magsalita at humanap ng isa pang kalaban para kay Chen Lei. Kabanata 438. Nang makita si Chen Lei na pinupuri ng ninuno ng Gui Xian, ilang mga kabataang talento ang biglang naging malungkot. Pagtalo pa lang sa isang alagad sa Overseas Holy Land, kahit na ito ay isang heroic boy, tapos sobrang daming heroic boys dito. Ancestor Gui Xian, makikilala ko siya. Isang malakas na binata mula sa Sikh clan, ang kanyang init ng ulo ay ang pinakamarahas. Siya ay direktang tumalon sa ring, at gustong makipagkompetensya kay Chen Lei. Ang Sikh clan teenager na ito ay isang henyo ng Flamefish clan. Ang Firefish clan, kabilang sa buong Sikh clan, ay maaari ding ituring na kakaibang espesyal na kaso. Ang tribong ito, na naninirahan sa mga bulkan sa ilalim ng dagat, ay gumagamit ng underground na magma bilang tirahan nito, at natural na kayang kontrolin ang apoy sa lupa. Ang mas nakakamangha ay kahit na ang pamilya ng mga isdang apoy ay naninirahan sa underground na magma,
maaari rin silang lumangoy sa dagat, at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng isang layer ng pulang apoy sa buong taon. Ang ganitong uri ng apoy ay hindi natatakot sa tubig dagat kahit na ito ay nakababad sa dagat, ang apoy sa katawan ay hindi mamamatay. Ang dahilan para sa kakaibang ito ay ang apoy sa angkan ng mga isda ng apoy ay isang uri ng kakaibang tunay na apoy, napakalakas, kaya hindi sila natatakot sa pagguho ng tubig dagat. Sa oras na ito, nakita ng apoy fish clan kid na pinuri ng ninuno ng immortal na pagong ang isang tao mula sa clan, at bigla siyang hindi nagustuhang makinig, kaya nagkusa siyang hilingin kay Ying na labanan si Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang batang Firefish clan sa kanyang harapan, at walang masyadong marahas na mood swings. Mukhang hindi mahina ang batang Firefish clan na ito, ngunit sa kanyang mga mata, walang gaanong banta. Ang batang Yanyu clan, na nakikita ang paghamak na ito sa mga mata ni Chen Lei, ay lalo pang inis. Sino siya, ang batang henyo ng Yanyu clan, at ang Yanyu clan na napaka-espesyal sa Sea clan? Kilala sila bilang isang tribo sa dagat at may reputasyon bilang mga hari na hindi lumalaki. Hanggat lumilitaw ang linya ng isda ng apoy, walang alinlangan na magdudulot ito ng sensasyon sa mga angkan ng dagat, igagalang at hahangaan ng 10,000 angkan, at pakikitunguhan ng may malaking kagandahang loob saan man ito magpunta. Gayunpaman, sa mga mata ng celebrity teenager na ito, hindi lang niya sinasadya na maging magalang at magalang, ngunit may pakiramdam na itinuring niya siya bilang isang must-asa ng damo at mga langgam, na nagparamdam sa binatang ito ng Flamefish clan, hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahihiyan, galit. Itinuro ng kabataan sa linya ni Yanyu si Chen Lei at galit na sumigaw. Bahagyang umiling si Chen Lei at sinabing, kapag natalo mo ako, hindi pa huli ang lahat para tanungin akong muli. Ang implikasyon ay ang binatang ito mula sa angkan ng Yanyu ay hindi karapat-dapat na malaman ang kanyang pangalan ngayon. Lalong nagalit ang binata mula sa linyang Yanyu nang marinig niya ang mapagmataas na salita ni Chen Lei, at sinabing, kung ganito ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakialam. Panipi. Pagkatapos magsalita, ipinakita agad ng binata mula sa linya ng Yanyu ang kilabot sa pangungusap ni Yanyu. Ang kalangitan ay puno ng nagniningas na liwanag, na lumilitaw mula sa likod ng mga batang apoy na isda, mga apoy na nagniningas, nagngangalit sa kalangitan, sa likod niya, isang malaking dagat ng apoy ang lumitaw. Kasunod ng pamamaraan na ipinakita ng Young Flamefish, ang temperatura sa itaas ng singsing ay tumaas sa isang nakakatakot na punto sa isang iglap, at maging ang kawalan ay nagsimulang magbago sa ilalim ng mataas na temperatura na ito. Nag-apoy ang apoy sa langit at kumulo ang magma. Ito ang likas na kapangyarihan sa pagkontrol ng apoy ng isda ng apoy, at napakalakas. Ang batang Firefish ay sumabog sa isang suntok, at kaagad, ang buong dagat ng apoy sa likod niya ay gumalaw gamit ang kanyang kamao, na nagpapataas ng daan-daang milyong apoy. Isang higanteng apoy na binubuo ng hindi mabilang na apoy, daan-daang talampakan ng haba, ang lumundag mula sa dagat ng apoy sa likod ng kabataan ng apoy na isda. Ito ay napakabangis. Sa pagitan ng malalaking mata ng isda, naglalabas ito ng palpitations ng puso, mabangis na liwanag, na may dalang libu-libong apoy, na sumugod kay Chen Lei. Ang higanteng isda ng apoy, na naliligo sa liwanag ng apoy, ay lumipad pasulong, tinamaan ang kawalan at paulit-ulit na nanginginig, na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, lumapit siya kay Chen Lei at gustong sirain si Chen Lei sa isang suntok. Pinanood ni Chen Lei ang walang katulad na treasure art na pinakawalan ng Young Firefish ng buong lakas, nakatayo sa pwesto, napakasimple, at pinasabog ng suntok. Ang boxing na ito ay ang anyo ng Xuanwu Beidou Boxing. Sa itaas ng kamao ni Chen Lei, isang malaking piraso ng Starlight Rune ang lumipad mula sa kamao, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang silver starlight sa kalangitan, mabangis. Sumabog ito patungo sa higanteng isdang apoy na lumipad. Nagkaroon ng malakas na ingay tulad ng pagyanig ng bundok, pagkatapos ay hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang tumakas sa lahat ng direksyon, at ang apoy ay kumalat sa paligid tulad ng isang galit na alon, tulad ng namumulaklak na mga spark. Hindi mabilang na apoy ang sumabog sa langit, at pagkatapos ay unti-unting napatay, ngunit ang mga sinag ng pilak na bituin ay namuong ngunit hindi nagkalat, hindi lamang direktang sinisira ang higanteng isda ng apoy,
na ginagawa itong lumilipad na apoy, ngunit nagtatagal din sa prestihiyo nito dumiretso patungo sa kabataan ng Yeonju clan. Ang kapangyarihan ng kamaong ito ay yumanig sa mundo, at masasabing ang mga talukap ng mata ng maraming malalakas na lalaki ay nanginginig ng walang katapusan, at ang kapangyarihan ay masyadong malakas. Sa ganoong suntok, imposibleng mahuli ito ng juvenile flamefish. Kahit na ang batang Yeonju clan ay isang henyo ng Yeonju lineage, hindi pa rin ito nagtagumpay. Ang malakas na puwersa ng kamao ay tila may dalang starfield, ang kamao ay napakabigat, hindi mabilang na nagninangas na pulang apoy, na hinahaplos ng malakas na hanging kamao na ito, sunod-sunod na gamulong sa gilid, hindi man lang nangangahas na bangga ang kamao ng hangin. Ang kutis ng batang Firefish clan ay lubhang nagbago, at ang kanyang mga mata ay napuno ng silver fist light. Ang ganitong uri ng fist light ay tila may supernatural na kapangyarihan, na maaaring magwasak ng mga bundok at magbukas ng mga bundok. Ang batang isdang apoy ay nagmamadaling naglabas ng isang madilim na pulang kalasag na gawa sa pinong kaliskis ng isda at tumayo sa kanyang harapan upang labanan ang lumalakas na kapangyarihan ng kanyang kamao. Ang kalasag na gawa sa pinong kaliskis ng isda sa gilid na ito ay ginawa mula sa kaliskis na iniwan ng nangungunang powerhouse ng pamilya Flamefish. Ang kalasag na ito ay hindi lamang may malakas na defensive power, ngunit mayroon ding hindi mailarawang kakayahan sa rebound, at napakalakas. Direktang sinuntok ni Chenlei ang pulang kalasag na gawa sa pinong kaliskis ng isda. Sa ilang sandali, ang daan-daang manipis na pulang kaliskis ng jade ay sumambulat na may pulang nagninangas na liwanag, na nagresolba sa suntok na pinasabog ni Chenlei. Kasabay nito, ang makapal na pulang haligi ng apoy ay pinigilan ng puwersa ng kamao. Nabaril mula sa kalasag, ito ay sumabog patungo kay Chenlei nang walang babala. Kahit na sa tulong ng kalasag, nanginginig pa rin ang binata ng Flamefish clan at hindi makontrol ang kanyang figure. Hindi niya napigil ang umatras nang tamaan siya ng napakalaking kamao. Sa wakas, sa gilid ng pagkahulog sa ring, bahagya siyang tumigil. Nanatili siyang fit, ngunit may patong na malamig na pawis sa kanyang mukha. Ngayon lang, sobrang lakas ng suntok ni Chenlei para pigilan. Sa sandaling ito, ang binata mula sa angkan ng Yeonju ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Chenlei, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Ang suntok ni Chenlei ay nagpasigla sa rebound function nitong Crimson Scale Flame Shield. Ang Crimson Fire Pillar na iyon ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na maaari pang masira ng martial level powers. Sa pagkakataong ito, si Chenlei, imposibleng makatakas muli. Kabanata 439. Nanlaki ang mga mata ng Firefish clan boy at pinanood si Chenlei na hinampas ng pulang haligi ng apoy. Tapos na. Napangiti ang Firefish clan teenager. Ang haligi ng apoy na ito ay napakalakas na kahit na ang mga makapangyarihang martial artist ay hindi nang ahas na maliitin ito. Si Chenlei, ang wuwang ng unang antas ng pagbabago, ay tinamaan ng maitim na pulang haliging ito, sunog, kahit na hindi ka mamatay, tiyak na magkakaroon ka ng malubhang pinsala, at lahat sila ay menor de edad kung magbalat ka ng isang layer ng balat. Tuwang-tuwa ang Young Firefish clan. Bagamat sa pagkakataong ito ay nagawa niyang talunin si Chenlei, kahit na sa tulong ng kapangyarihan ng kayamanan, sikat pa rin siya, at ipinakita niya ang kanyang mukha sa harap ng martial arts elder. Gayunpaman, ang ngiti sa mukha ng Flamefish clan Young Master ay hindi pa ganap na namumulaklak bago ito muling tumigas sa kanyang mukha. Naramdaman lang ng kabataan ng Firefish clan na maliwanag ang pilak na ilaw sa kanyang harapan, at ang malaking haligi ng apoy na maaaring makasakit kahit isang eksperto sa martial arts class ay biglang napaatras ng suntok. Ang mga pulang apoy ay parang mga bulalakaw sa kalangitan, sa pangkalahatan ay bumubulusok sa lahat ng direksyon. Para naman kay Chenlei, hindi siya nasaktan. Matapos sirain ang malaking pulang haligi ng apoy sa isang suntok, siya ay nagpakita na parang multo at lumitaw sa tabi ng batang apoy na angkan ng isda mula sa manipis na hangin. Tapos, sumabog siya ng suntok. Isang napakalaking tunog ang tumunog, at ang batang Yeonju clan ay natambal sa ring ng suntok ni Chenlei. Ang batang Yeonju clan ay pinasabog ni Chenlei mula sa ring, at siya ay matatag na itinanim sa lupa, hindi nakabangon ng mahabang panahon. Si Chenlei ay hindi umatake ng patay, kung hindi, sa pamamagitan ng kamao na ito,
tiyak na maisabog niya ang Flamefish Clan Boy sa ambon ng dugo. Mabuti, 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 talagang magandang binhi. Ang ninuno ni Gui Xian ay tumawa sa eksenang ito, hinaplos ang kanyang balbas at walang pag-aalinlangan na pinuri si Chen Lei. Ang ilang mga eksperto mula sa angkan ng Flamefish sa gilid ay mukhang pangit. Hindi ko inaasahan na ang batang henyo ng sarili niyang angkan ay hindi man lang makakagawa ng 3 galaw sa harap ni Chen Lei, na sobrang nakakahiya. Isang miyembro ng Yanyu Clan ang sumugod at tinulungan ang Yanyu Boy na bumalik. Sino pa ba ang lalaban? Dumating ang ninuno ni Gui Xian at muling nagtanong. Darating ako. Sa pagkakataong ito, isang batang angkan ng demonyo, na may malakas na kabisera ng Britanya, ang lumipad papunta sa ring at tinitigan si Chen Lei. Ang demonyong batang ito ay labis na mayabang, nakasuot ng makukulay na balahibo, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga bituin. Nakilala ni Chen Lei sa isang sulyap na ang demonyong batang ito ay naging isang makulay na pabo real. Gayunpaman, kung titingnan mo lamang ito mula sa labas, hindi mo makikita na ang halimaw na batang ito ay may kaunting katangian ng halimaw, at hindi ito naiiba sa mga tao. Ang lahi ng halimaw ay maaaring mag-transform sa mga tao, at kapag mas perpekto ito, mas lumalakas ito. Ang ilang mga lumang demonyo ay may malalim na pag-uugali sa paglilinang, at kapag nabago sa anyo ng tao, kadalasan ay mahirap na ganap na maunawaan ang ilan sa mga katangian ng demonyo. Gayunpaman, ang batang lalaki ng makulay na angkan ng peacock sa kanyang harapan ay walang mga katangian ng angkan ng demonyo, at siya ay eksaktong kapareho ng angkan ng tao. Mayroon lamang isang paliwanag para sa sitwasyong ito, at iyon ay ang halimaw na batang ito ay may napakataas na talento, at siya ay napakalakas din. Kung hindi, imposibleng mag-transform sa isang sangkatauhan sa perpektong paraan. Ang makulay at gwapong peacock na kabataan, ngunit malamig at mayabang na ekspresyon, pagdating sa entablado, hindi siya masyadong nagsasalita. Itinaas niya ang kanyang daliri at nagpaputok ng ilang sword lights, humampas kay Chen Lei. Hinati sa 5 kulay ang bilang ng mga sword lights ng makulay na peacock boy na nagtaas ng daliri, asul, dilaw, pula, itim, at puti. Magkaiba ang mga kulay. Ang bawat liwanag ng espada ay naglalaman ng iba't ibang uri ng liwanag. 5 katangian ng ningning, na parang may kapangyarihang magbukas ng langit at lupa. Si Chen Lei ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang makulay na batang ito mula sa tribong peacock ay napakalakas na ngayon lang niya ito nakita sa kanyang buhay. Maging ang Shengju na may Juntian Holy Body, gayon din ang si Emperor Boy at ang Golden Crocodile Monster na nakatagpo sa Xuanwu Cave Mansion, ay mas mababa sa makulay na Peacock Clan Boy na ito sa mga tuntunin ng tunay na lakas. Ang 5 sword lights na ito ay hindi lamang sobrang matalas, ngunit madali ring maputol ang kawalan, at ang bawat sword light ay kasing bigat ng primordial mountains, dalisay at matibay hanggang sa sukdulan. 5 sword lights, kasing bilis ng kidlat, ang nasa harap ni Chen Lei sa isang kisap mata. Hindi man lang naisip ni Chen Lei. Binasag niya ang Xuanwu Beidou Fist, nagpasabog ng 5 suntok na sunod-sunod, at nabasag ang 5 sword light na direktang naputol. 5 dagandong na tunog lamang ang nakita na parang kulog, at ang mga sinag ng liwanag ay sumugod patungo sa gabi, pinupuno ang kawalan ng laman ng buong arena. Isang mahinang ugong ang lumabas mula sa makukulay na sisiw ng pabo reel. Hindi nakapagpigil ang makulay na batang pabo reel, at umatras siya ng mahigit 10 hakbang. Si Chen Lei naman, tumayo siya at hindi gumagalaw. Nang makita ito ng batang peacock, nanlamig ang kanyang mukha, at natakpan siya ng walang hangin na makulay na balahibong-balahibo. Ang bata ay nagtaas ng isang malaking invisible force, at tumingin kay Chen Lei na may malamig na mga mata. Isang bilog na may 5 kulay na banal na singsing, ang lumabas mula sa likod ng peacock child, at sa paligid ng banal na singsing, may mga alon ng 5 kulay na apoy na tumatalon sa paligid. Sa 5 kulay na banal na singsing, isang malabo na banal na ibon, na nakataas sa loob nito, ay mukhang isang banal na ibon, na 8 hanggang 9 na puntos na katulad ng katawan ng isang makulay na pabo reel. Kaya lang, ang sagradong ibong ito ay hindi pa ganap na ipinaglihi, at ang katawan nito ay napakalabo. Mayroon lamang 2 mata, ngunit ang mga ito ay napakaliwanag, tulad ng 2 banal na kwintas, lubhang napakatalino. Sa sandaling ito,
Ang dalawang mata na ito, na nagpapakita ng pagmamataas at kawalang interes, ay tumingin kay Chenlei. Naramdaman ni Chenlei ang hindi masabi na panggigipit mula sa batang peacock, at isang pakiramdam ng panganib ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang batang ito mula sa makukulay na tribo ng Paboreal ay talagang napakalakas. Sa sandaling ito, sa ilalim ng background ng makulay na banal na singsing, siya ay tulad ng isang Diyos, na nagdadala ng isang malaking pakiramdam ng pang-aapi sa isipan ng mga tao. Ang tunog ng mahabang sigaw ng banal na ibon ay biglang nagmula sa bibig ng makulay na kabataan ng Peacock Clan. Ang tunog ay tuloy-tuloy at nag-vibrate ng libu-libong milya. Pagkatapos, ang singsing ng liwanag sa likod niya ay maningning, ang dakilang Diyos ay nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng makulay na elemento ng demonyo. Ang ibon ay nagmamadaling lumabas sa banal na singsing sa likuran niya, na may mga kuko na bakal at gininto ang tuka, nakasuot ng makukulay na balahibo, mga mata na parang pilak, mga bituin, halos parang malamig na kuryente, at agad na sumugod kay Chenlei. Ang lakas ng suntok na ito ay masyadong malupit. Sa isang iglap, ang sagradong ibong ito ay sumugod sa harap ni Chenlei, na may dalawang kuko na parang mga kawit na bakal, na may makukulay na ron na lumilipad dito, patungo kay Chenlei ng mabangis, sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang sagradong ibon na ito ay tumilapon at nagdulot ng napakalaking bugzo ng hangin, na naging sanhi ng pangangaso at pangangaso ng mga damit ni Chenlei, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad pabalik ng ligaw, na naging dahilan upang si Chenlei ay halos hindi maimulat ang kanyang mga mata. Sa pagharap sa walang katulad na suntok na ito, ang dobleng kamao ni Chenlei ay sumambulat sa hindi masusukat na liwanag ng bituin. Sa sandaling ito, sa itaas ng kanyang kamao, mayroong isang matingkad na sinag ng mga bituin na sumisikat, kasing kapal ng laman nito, tila may dalawang kalawakan na naghahabi sa kanya. Higit sa average na boxing. Sa harap ng mabangis at makapangyarihang sagradong ibong ito, ang mga kamao ni Chenlei ay simple ngunit mabangis din, at sunod-sunod siyang pumutok. Ang dalawang suntok na ito, hindi lamang ang kombinasyon ng Xuan Ubedo Fist, kundi pati na rin ang malalim na kahulugan ng Great Desolate Fulong Fist, 5 Elements Lightning Palm, at 9 Turns Golden Jade Hand, ay pinasabog ni Chenlei sa isang furnace. Kabanata 440. Ang liwanag ng pilak na kamao ay lumundag na parang mga alon sa karagatan, na sumasabog ng nakasisilaw na banal na liwanag, na nagwasak sa walang laman na patong-patong, at ang mas nakakatakot ay sa liwanag ng kamao na parang mga alon sa karagatan, tila may 7 bituin na namumukadkad ang kanyang kamao, parang mga bituin umiikot ang bituin at gumagalaw ang mga bituin. Napakalakas ng suntok na ito kaya nagbago ang kulay nito. Ang buong espasyo ng arena ay binaha ng isang malaking suntok, at tumama ito sa sagradong ibon na lumilipad pababa. Ang banal na liwanag ay napakalaki, ang nakasisilaw na liwanag ay pumailan lang sa kalangitan, ang makapangyarihang Yuan Qi ay nagbabago tulad ng isang dagat ng galit, walang katapusang mga layer, at ang buong arena ay tila ilusyon. Masasabing ang kamao na ito ay maharlika at makapangyarihan, kahit na ito ay isang malakas na tao sa una at ikalawang antas ng Wazan, mahirap tanggapin ang suntok na ito, dahil ang suntok na ito na si Chenlei ay walang anumang reserbasyon, at ginamit ito, buong lakas niya. Sa unahan, hindi mabilang na 5 kulay na mga ilaw ang bumaril sa gabi, na sinasabayan ng mga sigaw ng mga banal na ibon, hindi mabilang na 5 kulay na balahibo ang lumipad sa himpapawid. Enga, sabi niya, ang Peacock Boy ay namutla at nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang walang katulad na suntok na ginawa ng kanyang mahiwagang sikretong pamamaraan ay binomba ng suntok ni Chenlei, at ang kabataang Peacock ay nasugatan din ng malubha. Gayunpaman, ang batang Paboreal, ang mga mata sa kanyang mga mata ay naging matigas ang ulo, at ang mga mata sa kanyang mga mata ay naging mas malamig, at sa mahabang dagandong, ang 5 kulay na balahibo sa kanyang katawan ay walang hangin, at maging ang 5 kulay na apoy ay bumangon mula sa kanyang katawan, sa kanyang likuran, mayroong 5 walang kapantay na mga banal na ilaw. Nang lumitaw ang 5 walang kapantay na divine light na iyon, nakaramdam ng matinding takot si Chenlei. Ang nakakatakot na hininga na ito ay nagpahirap sa kanya na pigilan ang sarili, at hindi na niya napigilan ang kanyang lakas. Ang lakas ng buong katawan ay inilabas ng walang pagkaantala. Pagkalabas, ang momentum ay kasing lakas ng karagatan,
at kung nakabawi ang natutulog na hayop, ang malupit na aura na ipinakita sa sandaling iyon ay nagpabago sa mga ekspresyon ng lahat. Shenner, tumigil ka, natalo ka na. Biglang, isang makulay na liwanag ang lumitaw sa singsing mula sa manipis na hangin, na bumalot sa Peacock Clan teenager. Ang sobrang nakakatakot na hininga sa Peacock Clan teenager, ay agad na nawala ng walang bakas. Lolo, bakit mo ako pinipigilan? Hindi pa ako talo. Isang sipol ang ginawa mula sa kabataan ng Peacock, labis na hindi nasisiyahan. Sa ganoong paraan, sa iyong lakas, walang paraan upang saktan ang kaaway. Sa halip, sinasaktan mo ang iyong sarili, anak. Very competitive ka sa lahat ng bagay. Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao sa labas at may langit sa labas. Panipi. Pagkatapos ng pagsasalita, isang matandang lalaki mula sa tribo ng Peacock ang nagwagayway ng kanyang kamay, at isang maliwanag na sinag ang gumapos sa batang lalaki ng tribo ng Peacock at pinigilan siya mula sa singsing. Gaano man kahirap ang pagpupunyagi ng Peacock Tribe Boy, wala itong silbi. Hindi pa tapos ang usaping ito. Ang Peacock Youth ay puwersahang hinayla mula sa ring ng mga elder sa pamilya, ngunit tumanggi pa rin siyang maging magalang, iwinagayway ang kanyang maliit na kamay, at marahas na sinabi kay Chenlei. Sa oras na ito, tumingin si Chenlei sa kabataan ng Peacock at nabigla. Sa oras na ito, ang Peacock Youth ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa hitsura. Ito ay hindi orihinal na hitsura ng isang batang lalaki, ngunit naging isang kaakit-akit na bansa, na may mga isda at swans. Ang hitsura ng isang magandang babae. Ang kanyang buhok ay malambot at malasutla, ang kanyang figure ay kulot, kaaya-aya at kaaya-aya. Siya ay may melon-seeded na mukha, kasing pinong jade, at walang kamali-mali. Siya ay may puting leeg na may payat na haba, isang payat na baywang, isang buong pagkakahawak, dalawang buong tuwid na mahabang binti pambihirang flexible, maganda, hindi tulad ng isang tao na babae, tulad ng isang engkanto na bumababa sa lupa. Sa sandaling ito, ang batang babae na ito na nagngangalang Kung Zuan, na may isang walang kamali-mali maliit na mukha na may mahinang galit, ipinukul ang dalawang ayaw sa kanyang mga mata mula sa kanyang masiglang mga mata, tumingin kay Chenlei ng mabangis, at kumaway ng may maliit na kamao na kasing puti ng jade, binyantaan niya si Chenlei. Ang Peacock Boy na ito ay talagang nagbihis bilang isang babae, ngunit sa matinding pakikipaglaban kay Chenlei, hindi na niya napanatili ang kanyang damit ng mga lalaki at bumalik sa kanyang orihinal na hitsura. Sa sandaling ito, ang batang babae na nagngangalang Kung Zuan, ang kanyang maliit na bibig ay sarado, ang kanyang dibdib ay taas-baba, gusto niyang bugbugin ni Chenlei, ayaw niya. Kung hindi lang siya pipigilan ng lolo niya, siguradong gagamit siya ng pinakamabisang paraan. Naniniwala siya na kung gagamitin niya ang trick na iyon, tiyak na hindi ito kakayanin ni Chenlei, at tiyak na matatalo siya. Siyempre, wala siyang paraan para kontrolin ang trick na iyon ngayon dahil napakalakas nito. Kung ipapakita niya ito, tiyak na sasalungat siya, at makakaapekto pa ito sa kanyang pag-unlad at mga tagumpay sa hinaharap. Para sa mga ordinaryong kompetisyon, natural na hindi siya pinahintulutan ng lolo ni Kung Zuan na pagtawanan ang kanyang mga prospect sa hinaharap, kaya pinakialaman niya at pinigilan si Kung Zuan mula sa ring. Kung hindi, sa ugali ni Kung Zuan, na hindi natatakot sa langit at lupa, tiyak na gagawa siya ng mga bagay na nakakasama sa iba at nakakasira sa kanyang sarili. Nakakatawa din si Chenlei. Hindi ko akalain na ang mayabang na binata ng tribang Peacock ay talagang isang magandang babae. At napakalakas ng dalagang ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kailangan din niyang gumawa ng isang buong pagbaril upang sugpuin siya. Hindi ko talaga alam kung gaano kataas ang poster niya. Haha, matalino apo, pwede mong pilitin ang bata sa entablado sa ganoong sukat, talagang marangal ang matalo. Sa oras na ito, ang ninuno na si Guesian ay tumawa at sinabing, siya ay lubos na nasisiyahan kay Kung Zuan, at syempre nakita niya si Chenlei na mas nakalulugod sa mata. Sino pa ba ang gustong humamon? Muling nagsalita ang ninuno na si Guesian, na para bang gusto niyang maunawaan ng lubusan ang mga detalye ni Chenlei. Sa pagkakataong ito, walang lumabas para maghamon ng mahabang panahon. Masyadong malakas ang combat power na ipinakita ni Chenlei kanina. Walang nag-iisip na kaya niyang talunin si Chenlei nang may katiyakang tagumpay.
Ilang sandali pa ay medyo malungkot ang buong eksena. Hayaan mo akong subukan. Biglang tumayo ang isang malakas na kabataan ng Sea Clan. Ang isla ng Guesia na ito ay kabilang sa saklaw ng impluensya ng Marine Clan, at ang lugar na ito ay kasama rin sa teritoryo ng Marine Clan. Kung sa teritoryo ng Sea Clan, hindi mabilang na mga Sea Clan yung powerhouses ang pinigilan ng Human Clan, ito ay isang kahihiyan para sa Sea Clan. Ang batang lalaki mula sa Sea Clan na tumayo ay ang batang lalaki mula sa Royal Sea Clan. Ang batang ito, at ang batang lalaki mula sa Sea Royal Clan na nakita ni Chen Lei sa Xuanwu Dangfu, ay bahagyang mas malaki at mas malakas. Ang batang ito ng Royal Family of the Sea ay natatakpan ng isang layer ng maputlang asul na liwanag, na umaalis mula sa kabayanihan at marilag na baybayin. Ang Sea Kingdom Youth na ito ay tumuntong sa ring sa isang hakbang, mahaba at malakas na paglilinang ng katawan, tulad ng walang katapusang karagatan, mahirap makita ang tunay na lalim nito. Napakasimple ng batang lalaki mula sa Sea Royal Family. Matapos makatapak sa ring, hindi na siya masyadong nagsalita, at agad na naglunsad ng nakakabaliw na pag-atake kay Chen Lei. Hinawakan ni Chen Lei ang hamon. Ang batang ito ng Sea Royal Clan ay talagang napakalakas, ngunit malayo siya sa kanyang kalaban. Matapos ang 100 hakbang, sinipan ni Chen Lei ang bata sa Sea Royal Clan palabas ng ring. Matapos mabigang hamunin nitong Sea Kingdom Youth si Chen Lei, ilang mga kabataang henyo na pinaniniwalaang makapangyarihan ang lumitaw sa entablado, ngunit walang pagbubukod, sila ay natalo ni Chen Lei sa pamamagitan lamang ng ilang mga trick, at ang pinakamakapangyarihan ay natalo ni Chen Lei. Mahirap ding humingi ng higit sa 100 galaw sa mga kamay ni Chen Lei. Sa huli, si Chen Lei ay patuloy na lumaban ng pabalik-balik, at ang kanyang kapalaran ay parang bahaghari. Nagawa niyang kumpletuhin ang 10 tunggalian ng walang katalo.